Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na laging pinagtatalunan at puno ng maling aala. Dok, totoo po ba na may mga prutas na nakakataas ng uric acid at masama sa gout? Heto na ang pasabog. Karamihan po ng prutas ay mababa sa purines, yung sangkap na direktang nagiging uric acid. Ang tunay na problema at lason para sa may gout ay nasa asukal ng prutas na tinatawag na fructose. Kapag marami kang kinain na fructose, ang katawan mo, lalo na ang iyong atay, ay nagpo-produce ng mas maraming uric acid bilang byproduct o dumi ng proseso. Kaya aalamin natin ngayon ang 10 prutas o anyo ng prutas na dahil sa taas ng fructose content nito ay dapat ninyong ingatan, limitahan o tuluyang iwasan. Pang-una sa ating listahan, ang mangga. Sobrang hinog. Paborito nating dessert lalo na yung Philippine mango na sikat sa buong mundo. Pero yung sobrang tamis na parang pulot na mangga, yan po ay siksik na siksik sa fructose. Isang malaking pisngi na hinog na mangga ay maaaring sapat na para matrigger ang pamamaga sa mga taong sensitive sa uric acid. Ang payo ko, hindi ibig sabihing bawal na. Ang susi ay moderasyon. Kung kakain kayo, limitahan sa kalahating pisngilan kada araw. At piliin yung manggang medyo manibalang pa, yung may konting asim pa, dahil mas mababa ang asukal nito. Huwag gawing pang araw-araw na dessert lalo na kung kasalukuyang inaatake na kayo ng gout. Pangalawa sa ating listahan, ang ubas o grapes. Pag Pasko o may okasyon, paborito nating bilhin. Dahil maliit, parang chichirya. Hindi natin namamalayan, nakaisang kumpul na tayo habang nanonood ng TV. Ang isang tasa ng ubas, kahit mukhang konti, ay may halos 23 grams ng asukal na karamihan ay fructose. Ang payo ko, ang susi dito ay portion control. Bago kumain, kumuha lang ng 8 hanggang 10 buti lang. Ilagay sa platito o maliit na bowl. Yun lang po ang kakainin ninyo. Ilayo na ang buong kumpol para hindi matuksong bumalik ng bumalik. Mas maganda ring piliin yung mga pulang ubas dahil mas mataas ito sa antioxidants. Pangatlo sa ating listahan, ang suha o pomelo. Marami sa ating mga Pilipino ang gustong-gusto ang suha, lalo na't ito ay mayaman sa vitamin C. Pero, at ito ay mahalaga, napakataas din ito ng fructose, lalo na yung matatamis na variety. Dagdag pa dito ang issue sa gamot. Ang payo ko, kung may gout ka, limitahan ang pagkain nito sa 1 o 2 segment lang, hindi isang buo. At uulitin ko ang babala, kung umiinom ka ng gamot para sa high blood, amlodipine o cholesterol, simvastatin, bawal na bawal po itong isabay dahil nagiging lason ang epekto ng gamot. Para sa inyo, ang suha ay dapat nang iwasan ng tuluyan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang durian at langka. Pinagsama ko na silang dalawa dahil pareho ang kanilang kaso. Napakatamis at napakataas sa asukal at potassium. Ito po ay triple danger. Ang payo ko, para sa may gout at diabetes, ito po ay seryosong panganib dahil sa taas ng asukal o fructose. Para naman sa may chronic kidney disease o CKD, ito po ay lason dahil sa napakataas na potassium. Kaya kung kayo ay may 1, 2 o 3 kondisyon na ito, ang pinakamaligtas na payo ay iwasan na lamang po ito ng tuluyan. Pang-5 sa ating listahan, ang atis. Ito ay paboritong prutas dahil sa kanyang creamy at matamis na lasa. Subalit, sa likod ng tamis nito, ang atis ay mayroon ding napakataas na sugar content tulad ng chiko at hinog na mangga. Ang payo ko, para sa may gout, ito ay dapat kainin ng matinding pag-iingat at sa napakaliit na dami lamang. At huwag kalimutan, yung buto po ng atis ay nakakalason kapag nakain o nadurog dahil sa taglay nitong neurotoxins. Siguraduhin tanggalin lahat ng buto.
Pang-anim, ang peras at mansanas. Pero Doc, healthy yan. Oo, pero tulad ng ubas, mataas din sila sa fructose. Ang isang malaking peras o mansanas ay maaaring laman ng sapat na fructose para makaapekto sa iyong uric acid. Ang payo ko, piliin ng mas maliliit na uri at ang serving size, kalahating peras o kalahating mansanas lang sa isang kainan. Mas mainam na piliin ng green apple, Granny Smith, na mas maasim at mas mababa sa asukal. Huwag gawing pang-araw-araw na dessert lalo na kung kasalukuyang inaatake na kalinang gout. Pang-pito sa ating listahan, ang canned fruits. Yung mga fruit cocktail, lychee o peaches na nasa lata na madalas nating ihanda para sa mga okasyon. Napakadali, buksan mo lang. Diyan tayo nagkakamali ng malaki. Ang payo ko, ito po ay hindi na prutas. Ito ay candy na hugis prutas. Nakababad po ito sa high fructose corn syrup, ang pinakamasamang uri ng asukal para sa uric acid at fatty liver. Iwasan na po ito ng tuluyan, walang benepisyo, puro asukal. Pangwalo sa ating listahan, ang dried fruits na pasas, dates o prunes. Heto ang isang malaking bitrap. Dahil tinanggalan na ng tubig ang asukal, naging sobrang concentrated. Ang isang maliit na box ng pasas ay katumbas na ng asukal ng isang buong mangkok ng ubas. Ang payo ko, kung may gout kayo, ito na ang isa sa dapat ninyong tuluyang iwasan. Naghahanap kayo ng bilis na pagtaas ng uric acid? Ito yun! Huwag magpadala sa sinasabing healthy ito dahil may fiber. Ang dami ng asukal nito ay mas matimbang kaysa sa benepisyo. Pangsyam, ang pinya. Maganda ito dahil sa bromelain pero para sa ilan, nagiging problema din ito. Medyo mataas din ito sa asukal, lalo na yung matatamis na variety. Ang payo ko, obserbahan ang sarili. May mga taong may gout na sinasabing nagtitrigger ito sa kanila, posibleng dahil sa asukal. Ang payo, limitahan sa isang maliit na hiwa lang. At kung may GERDs ka, bawal ito kapag walang laman ng tiyan. At ang pangsampo, ang nakakagulat, lahat ng fruit juice at fruit shakes. Oo, kahit yung sariwang piniga. Ang problema sa juice, nawala na po ang fiber, yung preno natin sa asukal, kaya ang fructose ay dumiretso sa iyong atay at nagiging uric acid. Ang pag-inom ng isang dasong apple juice ay mas masama pa kaysa sa pagkain ng isang buong apple. Ang payo ko, kung gusto nyo ng benepisyo ng prutas, kainin ng buong prutas. Huwag po itong i-juice o i-shake na may dagdag pang asukal o gatas. Huwag sirain ang grasya ng kalikasan. Mga lolo at lola, linawin po natin, hindi purines ang kalaban sa prutas, kundi ang sobrang fructose o asukal. Moderasyon at tamang pagpili ang ating pinakamabisang sandata laban sa gout. Ang pinakamaligtas na prutas para sa inyo ay ang mga berries, cherries at guayabas. Sana po ay nakatulong ang mga paalalang ito. Maraming salamat at God bless.